ating mga tiyan para mamayang gabi ay mas maayos, di ba? Tingnan natin yung ating po mga tiyan kung ayos na. Right, pakinggan muna natin itong, unahin muna natin nasa gitna. Ang Faithful Timothy, di ba? Sige, paunahin natin ito sa gitna. Faithful Timothy, ready go. Sige. Faithful Timothy, are you ready? Sir, yes, sir. Are you truly ready? Sir, yes, sir. Yes, sa kapanalo. No sa papatalo, yes sa papanalo, no sa papatalo, yes sa papanalo, no sa papatalo, yes sa papanalo, no sa papatalo. Faithful Timothy. Faithful Timothy. Ang grupo namin, kami mapawagin, di papatalo. Faithful Timothy, ang grupo namin, walang inaatlasan, tinurungan, laban lang. Faithful Timothy. Revelation chapter 2. Verse 10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Revelation chapter 2, verse 10 is our theme verse. Faithful Timothy. Tabi, 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 andito na kami. Tabi, tabi, andito na kami, Faithful Timothy. Tabi, tabi, andito na kami, Faithful Timothy. What's the name of the best group? Faithful Timothy. Tapat pa rin kahit Kahit kayo. Alright, balipakan natin. Okay, ito naman, Fear Philemon. Tama? Fear Philemon yun, di ba? Pahinga natin ang Fear Philemon. Andito na kami, hindi mahuhuli, lalaban na kami. Tabi, tabi, tabi. Sino tayo? Kami ang Fear Philemon. Hindi magpapaloko, hindi magpapatalo, hindi kami susuko. Fear Philemon, taas ang kamao, sabay-sabay tayo walang susuko. Lakas ng loob, ako'y ay todo, sa bawat laban, panalo at sigurado. Philemon, purihin siya. Pag-ibig ng Diyos ang aming sandata. Washing! Fear Philemon, laging may pag-asa. Hindi matitimag, hindi matutumba. Kasi ang grupo namin ay matatag at matibay. Fear Philemon, ang mananalo, ang mananalo. Hindi matutumba, hindi mapupura, kami makibaka, at hindi mawala. Kasi ang Fear Philemon, ang mananalo. Hindi matutumba at mawawala. Fear Philemon, ang mananalo. Sinong mananalo? Grupong matatag, pursigido na manalo. Alright, parang hindi pa siya porsigido eh. Ulang pa ng konbinsido eh. Okay, itong last but not the least, ang tawag, Fervent Titus. Sinong malakas? Fervent Titus. Sino tayo? Fervent Titus. Sinong manalo? Fervent Ay, panalo na. Di umuuro ang hindi takot. Hindi papatunod para sa Diyos. Pusong masigasig, mahal at tapat. Fervent Titus, laging angat.
ng tuon ni Kristo. Kaya lahat ngayon gusto prevent Titus. Prevent Titus! Masipag sa luha, mahanap sa Espiritu, maglilingkod sa Diyos. Alright. Parang di pa nakakaintindihan eh. Okay, sige po. Tayo po ay magsisimula na ngayong umaga. Dapat practice pa na mas maayos. Tuwagin natin ang ating maging MC ngayong umaga. Tuwagin ko si Brother Hunter. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Kayo po ba'y masaya? Amen. Alam po tayo tumayo. Tayo po yung awit ng mga forces. Gawin po natin ang history. Amen. Gawin po natin masigla at malakas. Amen. This is the day, ready, say. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hello. Ito ang araw na gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen, mga hindi pong nakatayo, buksan pa ang wasong buksan. Tawing balas ko again. Page 30. Amen. Page 30 po sa likod. Lagi sa pangako'y maasa. Amen. Nandiyan na po pala. Amen. Amen. First stanza. Lahat ng pangako na ready, sing. Lahat ng pangako na kasama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag diyan, lagi sa pangako'y naasa. Lusa sa gana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lusa sa gana, ako sa tipanig, diwala, tingnan sa nanaw. Ang pangako niya sa taong kapal, sa kabutihan ng Diyos magagalaw. Tiwala akong lagi ang panatag, natatamuhin ko ang gala or sound. Lubas sa gala, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubas sa gala, ako sa tipanig at tiwala. Lasa sa now. At ang pangako ng Diyos ay kapal, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin. Siya sa daligay katulong natin, naman kasamay kaising. Lubas sa gala, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubas sa gala, ako sa tipanig ay tiwala. Then lahat, tayo po lahat ay yung tumikit, tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos namang sa langit, ng makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa umaging ko, yung nagpapinyo po Panginoon sa inyong bahay sambahan. Lahat po Panginoon sa agong na Diyos yung pinagkaloob. Bless nyo Panginoon ang bawat bahagi ng aming service. Bless nyo Panginoon ang mensahe ng aming mga pakinggan. Gabayin niyo po kayo Panginoon ang bawat programa. Gabayin po Panginoon. Diyos Speaker Panginoon, lahat niyo po sa kanyang pag-uwi. Patawad po sa inyong pagkukulang pagkakasala. Lahat po nito ang dadalangin sa kanyang Panginoon Jesus. Amen. 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 At lahat po tayo pwede na po makaupo. Magkakaroon po tayo dito ng memory verses and testimonies. Amen. 10 pong
Ako na po sa memory verse, Romans chapter 12, verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. I wrote the testimony to, I wrote the song to Ken. In the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Meron testimony. I wrote a testimony to Ate Denise. Good morning po sa ating lahat. So, ako po pala si Bemi Sofia Alcaraz. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako syempre po sa kaligtasan na kami natanggap. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa amin sa araw-araw and sa pag-iingat niya po sa amin nung kami po ay nagpakasyon sa Bacolod po. And alam niyo po, isa po sa mga naging wala. Kasi po, 2 Sundays po akong wala dito sa church. At isa po sa mga na-experience ko doon is yung panambahan po dito sa church po natin, ibang-iba po doon as in. Parang nung nandun po ako, parang alam niyo po yung may kulang po sa akin kasi syempre kahit naman na doon kami na church, parang iba pa rin dito sa CBBC. Wow, man. And ako po ay nagpapasalamat kasi CBBC ka nagsimba, di ba, San Pedro? ayun po, kasi nagsimba po kami unang Sunday po na sa CBBC San Pedro, tapos doon po sa pangalawang Sunday po, doon na po sa church po sa Galicia Baptist Church po. Pero ayun po, ibang-iba po talaga yung fellowship po ng CBBC talaga compared sa other Baptist Church. Yun po yung pinagkaiba ng CBBC, talagang high standard po. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niyo po sa aming buong pamilya at pag-iingat niyo po sa aming makabalik po dito. And yun lamang po, to God be all the glory. I wrote a verse to Caleb. Romans 3:23, for all have sinned and come short in of the glory of God. For the song. I wrote the song to MG. Sana blessed is the King of Israel and cometh in the name of Moses? John the Ayan. Papasalamat ako sa Panginoon dahil nakarating tayo ng ayos ng safe nung kahapon. No? At saka nagkaroon tayo ng magandang tulog. O yung mga bata, alit na natulog sila, sila Caleb, gano'n. Pero at least nakatulog pa din sila, Ayan. Nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil doon sa first, natin, sa kick-off night, talagang napaganda ng preaching. Tama? Amen? Amen. Ayan. So, ayun. And then, nagpapasalamat ko lang din na tayo ay patuloy na nandito at nakikinig ng salita ng Diyos at naway yung lesson natin kanina na continue ngayon about sa exhortation. Panalangin ko na mas maintindihan pa natin. And then, okay na. I wrote the verse to sige, si Jaden daw. Colossians chapter 3 verse 23. And whatsoever ye do it heartily, as to the Lord and man, not unto men. Meron the song. I wrote the song to Shannon.
Ako'y kawali ng Diyos, yes sir. Ako'y kawali ng Diyos, yes sir. Patama mo pang tanggapin sa mga bayan. Dila sa bayan, beng, beng, beng. At sa eroplano ay suma. Ako'y kawali ng Diyos, yes sir. Amen. Roll the testimony. Roll the testimony. I will the testimony to the faith. Ngayon po, magandang umaga po sa lahat. Unang-una po ako nagpapasalamat sa Panginoon, syempre sa kaligtasan po na aking natumo and napabilang sa simbang ito. And ako nagpapasalamat sa Panginoon sa unang araw kahapon na first youth camp natin. And tunay nga na sa unang teaching pa lang is naging blessing na yun para sa atin. And tunay nga na kailangan nating magkaroon yung kind of faith na sinabi nga ni Pastor. And salamat sa Panginoon na andito na naman tayo na makikinig na naman po ng salita ng Diyos. And salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin kagabi na bagamat hindi nakatulog kasi yung isa dyan may sakit. Papasalamat parin ako sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng kalakasan na naman ngayong araw na ito, and yung pagising pa nga lang niya sa atin is blessing na po yun para sa atin, para makapakinig at magawa na naman po yung mga activities pa po na natitira para sa ating First Baptist Youth and Junior Summer Camp. And yun lang po, to God be all the glory. Lahat po sa verses. Atong just move sa tawag ko na Pastor. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. At ngayong umaga, mabuti, dahil nagkaroon tayo ng icebreaker. Mamaya gagawin natin na mamayang gabi para tuturuan natin ang mga members mamayang gabi. Okay? Nakita ko lang ito at mag-kumanda exercise. Alam niyo, move forward. Ngayon, di ba? Move forward. Yan, okay. Yan. Move forward. Ano pag move forward? Ano, di ba? Move backward. Turn left. Sa left niya. Okay, turn right. Okay. Sabi niyo ba ay ay naman to? Sabi niyo, lalaki kayo? Diba? Okay, o kung lalaki naman kayo, babae kayo. Gano'n. Yan sa yun. Kapit-kisig din. Yung magkakabi ka na. Yan. Yan. Okay. Okay. For time. Move forward. Move backward. Turn left. Turn right. Stand up. Sit down. Turn left. Turn right. Ayun po yung pattern niya. Okay, for time. Move forward. Move backward. Turn left. Turn right. Stand up. Sit down. Turn left. Turn right. O, mali-mali yan sa left nyo. Yung kayain na. Asa na left nyo? O, left nyo, gano'n. Ako kasi left ko ito eh. One more time ha. Okay. Move forward. Ready, go. Move forward. Move backward. Turn left. Turn right. Stand up. Sit down. Turn left. Turn right. Mag-set na kayo ha. Okay. Sige po ha. Okay, sige po ha. Move forward, move backward, turn left, turn right, stand up, sit down, turn left, turn right. Okay? Sige, gawin natin. Ready? Move forward, move backward, turn left, turn right, stand up, sit down, turn left, turn... Kalimutan ko tuloy yung kanya. Move forward, move backward, turn left, turn right, stand up, sit down, turn left, turn right, move forward, move backward, turn left, turn right, stand up, sit down, turn left, turn right. Okay, kakanta kayo ha, sabay kayo, okay. Ay, to the left pala, to the left, to the right, to the left, di pala turn. To the left, sorry, to the right. Okay, ready? Go! Move forward, move backward, to the left,
to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, move forward, move backward, to your left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Okay, ganun po yung action niya. Tapos kakantayin natin yun, oh, how I love Jesus. Okay, move forward muna. Ready? Sing. Move forward, move backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, move forward, move backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Move forward, move backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, move forward, move backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, sing. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. One more line. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Alright, very good. Okay. Pawinin natin yung ating team song muna ha, para lag natin. Okay, buksan ninyo po yun po mga program. Pawinin natin itong team song natin. Pero medyo mabilis lang ang oras ng paggamit. Paano simulan na? Ako kang panin. Men in our watching. Anong picture? Pawinin natin yan. Kasi sa last night ay group singing yan. Kakantayin ninyo ha. Nasa, huwag niyo mawala yung program ninyo. Hindi na ako magpiprint niyan. Balik lang yung program ni Kurt. Ganun po ako. Lahat pa may ID? Well, nag-check yung mga, ba't walang ID siya noon? Wala. Okay. Okay, wala na yan. First stanza, many are watching, will you sing? Many now are watching the footsteps that we take. Many soon will follow in the choices that we make. So let's dance and faithful to be what we should be. And leave a good example that they can clearly see. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their life. Be an example to follow Christ. Again. Let us then be watching the weary day by day, looking to inspiration to listen is the way to run the race with patience. On Jesus fix their eyes and challenge them with excellence that they might win the prize. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in
in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Go now. Be an example of the believers in word and in conduct. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in their lives. Be an example to follow Christ. Be an example to follow Christ. Naunawaan niyo po yung awitin, tatarapkan sa inyong puso at isipan. Amen? Kaya mamayang gabi, may practice pa natin maayos. Then you will sing that on the last night. It will be a group singing. Alright, sige po. Matili na kayong nakatayo. Awitin natin yung page 28, Send the Light. Page 28, Send the Light. Okay, page 28 po. By the fields and kingdoms, send the light. Men, nandiyan na po ba natin, men? Men, first stanza. There's a ball comes ringing, ready, sing. There's a ball comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Second one now. May a bird of massive and call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light. First now, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Last one now. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a program love. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Are you ready for preaching? Amen? Walang matutulog. Amen? Gawin natin na parang 1,000 ang tao na nandito sa loob. Amen? Ay mga boys, pag mag-amen, ay dapat tatayo. Amen? You will raise your Bible up. Amen? Ay, kaya wala yan sa bilang. Nasa espiritu yan. Amen? Kaya ang espiritu ng bawat isa ay espiritu galing sa Diyos, and we will have a great spirit of our service this morning. Amen? Tayo manalangin yung pakinggan natin special number. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon for the excitement na pinagkakalob mo sa bawat isa, for our youth and junior, oh God. Thank you, Lord, for this day once again that you have given to us. May the bless, Lord, the preaching of your word, the message, oh God, you will speak freely to your people this morning po, Panginoon. Bless you po. Ang awit ngayon po maririnig, may handang po sa isipan ng bawat isa sa pag-inig ninyo pong makasalita. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. And you may be seated. Cared about me if I should live or die, and no one bothered asking. While I go alone and cry, when burdens got so heavy that I could not face the day, and I see His arms around me, and I hear Him gently say, "Lean on me." When you have no strength to stand, when you feel you're going under, hold tighter to my hand, lean on me. When your heart begins to beat, when you come to the place that I'm all you have, then you find I'm all you need. When the road ahead seems rugged and the path is getting steep, I feel that I can't make it, and my heart begins to weep. And I turn to see who's coming to join me in the way, and I see that it's my Savior, and I hear Him gently say, "Lean on me." When you have no strength to stand, when you feel you're going under, hold tighter to my hand, lean on me. When your heart begins to bleed, when you come to the place that I'm all you have, then you find I'm all you need. Lean on me. When you have no strength to stand, when you feel you're going under, hold tighter to my hand, lean on me. When your heart begins to bleed, when you come to the place that I'm all you have, then you find I'm all you need. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. Lean on Right, siguro tayo naman sa tayo. Tayo po yun. Tapos sa ating mensahe ng umaga. Sa natin mga Bibles. Akala ko na nakurap yung ating outline. Usahin natin Bible muna. Usahin natin 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ating pong text verse for our youth camp. Read out an example. Sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Are you there? Okay, basahin natin muli ng sabay-sabay. Ready, read. But the youth sample purity in spirit, in faith, in purity. Dapat bago tapos ay may memorize na po ito. Amen? Okay, basahin natin muli. Let no man read. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Kagabi ay ating napag-aralan, mabuti. It's all about faith. Amen? Examine your own faith. Amen? Are you in that faith? Amen? Ikaw ba'y mayroon na talagang ganyang pananampalataya ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo? Amen? And if you have that, then you are saved. Amen? Ngayong ikay ligtas na, sabi po ng Bible sa 1 Peter, sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. Basahin ng Bible yan sa 1 Peter chapter 1. Ayan na kayo? Okay, basahin natin verse 14 to 16. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready, read. As obedient children,
not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath told you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Verse 16, let's read. Because it is written, be holy, for I am holy. So you see, sabi po ng Bible, mga kapatid, dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos, at hindi lang basta ng Diyos, sabi ng Biblia, obedient. Amen? Nice lang tayo po ay maging masunuring mga anak ng Diyos, ay huwag na nating dadamtan ng ating mga sarili. Ayon sa dati, sabi ng Bible, former lust. Okay? Ayon sa pita ng laman, na out of ignorance, but as he which hath told you is holy, so be holy. Na kung paanong banal ang tumawag sa atin, tayo din naman ay maging banal. Amen? Sino bang tumawag sa atin sa kaligtasan? Ang Diyos. And God is holy. Amen? Ang sabi ng Bible sa verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Maging banal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, ang ating pong lesson for our second challenge ay express holiness. Express holiness. If you have that kind of faith, the faith of the Lord Jesus Christ, and if you're already saved, then we must live a holy life. Dapat makapamuhay tayo ng banal na pamumuhay. Tingnan natin sa Psalm chapter 40. Psalm chapter 40. Pumigit kayo, tapos buklatin yung Bible niyo sa gitna, nandun na kayo sa Psalms. Hindi niyo pa alam, ang inyong pong mga books of the Bible. Dapat kayo mga kabataan, amen, memorize yung pong books of the Bible, amen? Sino ito mga nakaka-memorize ang books of the Bible? Memorize niyo? O dapat memorize yung books of the Bible. Nasabi ng Bible sa Psalm chapter 40, verse 40, verse 8. Chapter 40, verse 8. Ready? Basa. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ang holiness ay iba sa goodness. Ang kabutihan ay iba sa kabanalan. Ang taong mabuti ay hindi automatic na banal. Okay, amen? Ang tao na mabuti ay hindi automatic banal po yan. Sapagat iba, ang kabutihan sa tao sa kabanalan mula sa salita ng Diyos. Pero ang tao may kabanalan ay automatic magiging mabuti. Amen? Yun yung kaibahan noon. Pero kaya dito sabi ni David, I delight to do thy will. Dahil nga po siya'y anak ng Diyos at ang nais niya ay mamuhay na mayroong kabanalan, sabi niya, I delight to do thy will. Ibig sabihin ng delight. Ano sabihin ng delight? Okay? Di ba ba yan? Delight. Di ba? Turn off the light. Ayan? I use delight in a sentence. When it is dark, turn on the light. Tama ba yan? Ba yung delight? Ibig sabihin ng delight. Delight ay kagalakan, kaluguran, okay? Kagaanan. Ang sabi ni David, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kaluguran ay ang gawin, ang kalooban ng kaniyang Diyos. Amen. The law of God is in my heart. Sabi ng David, is within my heart. Kaya nga nakakapamuhay siya ng may kabanalan. Amen? Sabagat ang kabanalan ay galing sa salita ng Diyos. Amen? You cannot be holy without the Word of God. Amen? Apart from the Word of God, we can never be holy. Hindi tayo pwedeng maging banal kung wala ang salita ng Diyos. Kaya umaga yung ating pag-aaralan, be delighted to do His will. Amen. Express holiness. Okay, be thou an example, express holiness, be delighted to do His will. Tayo po na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po yung lingkod sa pangangaral, sa inyo pong mga anak, sa mga kabataan po pa, and even the juniors, oh God, that from the young age that they have, oh God, kayo na po, Panginoon, ang siyang maglagay sa kanilang puso at isip ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo po yung lingkod ngayong umaga sa pangangaral, sa pangalan ng Panginoong Yesus.
Amen. Kayo po'y makakaupo. Maraming salamat sa inyong pagtayo. Hindi kayo niligtas ng Diyos upang ikay magpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Amen. Hindi kayo niligtas ng Diyos upang magpatuloy ka sa kagalakan sa kamunduhan. He saved us so we can live a holy life that pleases Him. Nais ng Diyos, ikaw ay magbigay ng kagalakan sa Kanya. Nais ng Diyos na ikaw ay mabigyan ng kasiyahan mabigyan mo ng kasiyahan ng Diyos. Amen. How can you give glory? How can you give delight unto the Lord? Live accordingly. Amen? Mamuhay ka na may kabanalan sa ating Panginoon. Ayaw kayo, bibili ka ng isang bagay. Pag bumili ka ba ng isang bagay, okay? O bumili ka ng cellphone. Nung cellphone na binili mo, pag open mo, abay, 5 minutes na, hindi pa nag-o-open. Pag send mo ng message, okay? 3 minutes bago ma-send. Masaya ka ba doon? Magkano bili mo? 20,000, masaya ka kaya? Hindi ka masaya, di ba? Tama, amen? Pagkamahal-mahal ng pagkabili mo, tapos gano'n ang kanyang performance, ang tagal, hindi ka nalulugod, hindi ka masaya, ang gagawin mo, ibabalik mo. Kung yan ay pwede pang ibalik, tama, amen? Manghihinayang ka, tandaan natin, ikaw at ako, tayo mo'y binili ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal dugo. Ikaw ay iniligtas ng Diyos, amen? Kung pinili ka na ng Diyos ngayon, ay dapat ang Diyos ang mabigyan ng kaluguran sa buhay mo na. Amen? Kasi dati tayo po'y nasa palengke ng kasalanan. Tandaan niyo mga kabataan. Okay? Tayo dati ang ating hilig, mga kapatid, ang bagay ng sanlibutan. Ano ba naglaglagan niyo? Pero salamat, niligtas tayo ng Diyos. Tayo po'y ginawang banal sa kanyang harapan. Amen? Dahil tayo po'y ginawang banal sa kanyang harapan, mamuhay na nga tayo ng merong kabanalan. The Christian life is not a burden but a blessing. Amen? Ang Kristiyanong pamumuhay hindi kabigatan, kundi po ito'y pagpapala kung natututunan natin na magbigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Kung natututunan na natin magalak sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Amen? Before we were saved, nung tayo po hindi paligtas, ang ating sinusunod, yung desire ng ating laman, yung kagustuhan ng ating sarili, yung kagustuhan ng ating puso, yun po yung ating ginagawa. Wala tayong pakialam sa kabanalan. Amen? Wala tayong pakialam sa kalooban ng Diyos. Okay? But now, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y tinawag niya na makapamuhay ng kakaiba. Dapat maging kakaiba ka. Amen? Dapat tayo po'y maging kakaiba. Since our Heavenly Father is holy, ang ating Amang nasa langit ay banal, tayo din naman ay ipinag-uutos ng Diyos ng mamuhay ng may kabanalan sa pang-araw-araw. Ang Kristiyanong tunay na nagmamahal sa Diyos ay hindi siya magrereklamo patungkol sa pagsunod sa Kanya. Right? Amen? Hindi ka magrereklamo, but instead, you will be gladly say that as David said, I delight to do thy will. Oh my God, I delight to do thy will, oh my God. Ngayong umaga ba, ikaw, kabataan na nakaupo yan, nalulugod ka ba sa paggawa ng kalooban ng Panginoon? Amen? Kaluguran mo na ba na gumawa ka ng kabanalan para sa ating Panginoong Diyos? Okay? Be delighted to do His will. Number 1, natin makikita, Roman numeral number 1. Okay? Roman numeral number 1. Okay? Why should we delight to do His will? Why should I delight to do His will? Bakit? The cause. Ano po yung dahilan na dapat tayo po'y malugod sa Kanyang kalooban? That's number 1, because, letter A, because He saved us. Amen? Sapagkat iniligtas niya tayo. Ligtas ka na ba? Kung ligtas ka na, dapat masaya ka na mamuhay ng may kabanalan. Ikaw ay meron amang nasa langit. Sabi ng Bible verse 1, yan natin sa chapter 40, sabi ng Bible verse 1, read it. Verse 1, chapter 40 verse 1. Open pa Bible niya. Okay, ready read. I waited patiently for the Lord and heard my cry. You see that? Sabi ng Bible, He heard my cry. Ang Diyos na ngayon ay Ama nating nasa langit. He heard our prayer. Amen? Siya'y nakikinig na sa ating panalangin. Ngayon, kung ikaw, kabataan, mapanalangin ka, tuturuan ka ng Diyos ng kabanalan. Amen? Hindi ka mag-iisip ng kalaswaan. Hindi ka mag-iisip ng kasalanan. Hindi ka mag-iisip ng kasama. Sapagkat ikaw ay nananalangin sa iyong banal na Diyos sa langit. Amen? Kaya pag tayo nananalangin, ang Diyos ang kumikilos sa ating puso. That's why we confess our sins. Amen?
Kaya na po yung acts of prayer, acts, ACTS of prayer, ACTS, ano ibig sabihin ng A? Adoration. We adore the Holy God. Tandaan nyo, pag ikay nananalangin, ang kausap mo ang Diyos na banal na nasa langit. Hindi tayo nagkikipag-usap sa barkada natin. Hindi tayo nagkikipag-usap sa isang kuskusin lamang, sa mga pinagbobola-bola lamang, no? Sapagkat hindi natin pwedeng bulayin ng Diyos. Amen? Amen! Okay? Adoration. You need to adore Him. You need to glorify Him as your Heavenly Father, as your Holy Father which is in heaven. Amen? Letter C. What is that letter C? Confession. You confess your sin. Kaya pag-ibig nananalangin sa Diyos, okay? You will assess your heart. You will examine your heart. Ano ba yung wicked, the things that are in our hearts? Hingi tayo ng tawad sa Diyos. We confess. Papangalanan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga kung ikay laging lumalapit sa Diyos, nababawasan ang iyong kasalanan. Amen? Nababawasan ang paggawa natin ng pagkakasala sa Diyos. Kasi bakit? We confess unto Him. And letter T, what is that? Thanksgiving. Dapat matuto ka magpasalamat. Amen? And then letter S, what is that? Doon ka palang hihingi supplication. Oh, we need to be delighted to do His will because the cause, ang dahilan niyan, mga kapatid, iniligtas niya tayo. David testified that God heard his cry. Before salvation, tayo po'y nawawala at nagwawala at wala tayong pag-asa. But God listened when we call upon Him. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumawag ka na ba sa pangalan ng Panginoon? Amen? Bilang iyong tagapagligtas? Amen? Sabi ng Bible, shall be saved. Yun po yung unang panalangin na sinagot sa atin ng Diyos. Okay? Now, meron tayong pribilehyo na lumapit sa Kanya sa panalangin. Ginagamit ba natin? Ginagamit ba natin yung panahon na tayo po'y makapanalangin sa Kanya? Makalapit sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. Okay? Kung ikaw ay mayroong cellphone, at yung cellphone mo ay unlimited chat, unlimited video call, at may pagkakataon kang tawagan yung gusto mong tawagan. O kaya tawagan, gamitin yung bagay na yun na ibinigay sa'yo. Sinong tatawagan mo? Yung kaaway mo? Sinong tatawagan mo? Sinong tatawagan mo? Yung kinamumuhian mo? Sinong tatawagan mo? Di ba yung pinakamalapit sa'yo? Tama? Amen? Amen? Yung tao na ikaw ay malulugod pag siya'y kausap mo. Tama? Amen? Amen? Hindi mo tatawagan yung tao na aasarin ka niya. Tama? Amen? Hindi mo tatawagan yung tao na iinisin ka pa niya. Tama? Amen? Tatawagan mo yung tao na kung saan malulugod ka pag kausap mo. Ngayon, meron tayong unlimited na pagkakataon lumapit sa Diyos sa panalangin. Ginagamit ba natin? Are you using that, young people? Your time to talk to your Heavenly Father, to your Holy Father in heaven. The more we pray, the more we evade sin. Amen? Maraming tayo po'y mas maraming panalangin, mas maraming, lalo nating maiiwasan ng pagkasala. Okay? At tayo po'y tuturuan ng Diyos ng kabanalan, mga kapatid. Amen? Amen? Okay, just like David, we have the privilege to go unto our Father in heaven, a thankful hearts desire to obey the one who answered our prayer. Amen? Magpapasalamat ka sa Diyos, maging sa kasagutan ng ating pong mga panalangin. Sabi ng verse 2, verse 2, He brought me up, babasa kayo, He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. He brought us out of the horrible pit, dun sa kasuklam-suklam na kung saan tayo po'y dapat mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Hindi na tayo dun pupunta. May langit na bayan na tayo uuwihan. Amen! Na kung saan ang lahat ng kabanalan ay nandoon, na kung saan ang lahat ng kabutihan ay naroon, kasama natin ang ating banal na Diyos. Amen? Eh dapat habang nandito tayo sa lupa, ay mapractice natin umuhay ng kabanalan. Huwag ka nang lulusong sa putik. Huwag ka nang lulusong sa putik ng kasalanan. Inalis ka na ng Diyos dyan eh. We deserve judgment and hell because of sin. Yet by His mercy and grace, He saved us. He saved us. Amen? Okay? Imagine naman, truck in a quicksand. Yung pong kumunoy. Ay, kumunoy? Ay, may kumunoy, di ba? Alam niyo yung kumunoy. Sino hindi nakakalam ng kumunoy? Hindi mo alam yung kumunoy. Di ko alam ng tatay mo, di ba? Noy. Di ba?
Kumunoy, yung pag naapakan mo ay dire-diretso ka, na palalim ng palalim ka. Di ba? Palalim ng palalim. Kaya the more Israel, habang ikaw ay gagalaw, lalo ka pang kakainin ng kumunoy. Okay? Lalo kang palubog ng palubog. The more na ikaw ay nag-struggle, the deeper He says, then someone, merong magtatapon sa iyo ng tali upang doon hahawakan mo, upang ikaw makaalis doon. Ganon ang ginawa ng Diyos. Ano mang gagawin natin, ay patuloy tayo nasa kasalanan at patutungo tayo sa impyerno. Wala tayong magagawa para matakasan natin ang hatol ng impyerno. Pero ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, iniabot niya natin ang kanyang kamay. Amen! Upang maalis ka doon. At inabot natin ang kanyang kamay. Okay? Para maalis tayo doon. Ngayon, inalis ka na ng Diyos doon, babalikan mo pa. Inalis ka na ng Diyos, babalikan mo Diyos doon, babalikan mo pa. Dapat hindi na. Ngayon, dapat tayo po'y may makapamuhay na ng merong kabanalan para sa ating Panginoon. Amen? That's what Jesus did for us. Kaya nga, He rescued us. We ought to live for Him. Ay, di po ba, pag may nagligtas sa'yo, di po ba, kahit sabi mo, utang na loob mo siya. Kano mang hinihingi niya, ibibigay mo, di ba? Tama, amen? Bilang pagtanaw mo ng utang na loob. Eh, wala nang pinakadakilang na utang na loob na garanti, kundi yung utang na loob natin sa Diyos, kapatid. Amen? Amen? Kaya yung kaligtasan ipinagkaloob niya sa atin. Ano pa? Not only that, not only He saved us, He brought us out of the horrible pit. Dapat tayo po'y pariwara. Kung hindi ka save ngayon, wala ka dito ngayon. Amen? Amen? Pero kung ngayon nandito ka pa, hindi ka pa save, dapat paligtas ka na. Amen? Okay? Kaya magpasalamat kayo at meron kayong magulang na kayo din naman sinuportahan, na kayo ay ma-encourage na nandito ngayong umaga upang matutunan mo ang bagay nito. Number 3. Okay? Sabi ng Bible, nandun pa rin tayo sa una. The cause, why should we be delighted? Because He saved us. Okay? Under that, ang sabi ng Bible sa verse 3, sabi ng Bible verse 3, read it, and He had put a new song in my mouth. He had put a new song in my mouth. Nilagyan na ng Diyos ang iyong mga bibig. Okay? Ng bagong awitin. Amen? Kaya ang awitin mo na ngayon ay awitin ng kabanalan. Amen? Hindi awitin ng sanlibutan. Hindi awitin ng kasalanan. Makita mo ang awitin ng sanlibutan. Sila ay mapapariwara sa kasalanan. Right? Amen? May mga pag-aawit nila ay may mura dito, may mura doon ang kanilang awitin. Itinatanghal ang kanilang sarili. Pero ang nais ng Diyos, ikaw ngayon ang nangyari nila. Ang awitin mo ay para sa Panginoon. Amen? Dapat mabago ng hilig mo. Anong inaawit mo ngayon? Anong pinapakinggan mong awitin ngayon? Yung awitin pa ni Andrew, manong ka ng tangi. Parang hindi nyo na alam yun, di ba? O ano mga awitin nyo na ngayon? Ngayon, kahit hindi na nauunawan, siguro, diba? Okay? Kaya mo mga mga awitan ngayon, tuturuan ka ng bisyo. Hindi ko na kasi alam ang awitin nyo ngayon. Hindi na ako nakikinig na yan. Pero noong panahon namin, may awitin, tama na yan, inuman na. Nilamita mo yan, tinuturo ang mga kabataan para mag-inuman. Hoy, pare ko, dami na. May mga awitin. Kaya mga kabataan, yun ang kanilang kinaibigan. Kasi yun yung kanilang pinapakinggan. Yun yung ituturo sa kanila. Di ba ba? Lalo ngayon, ang awitin na ngayon ay kalaswan. Right? Amen? Mga iba nga, mga umawit, hindi mo naman naiintindihan. Mga Koreano, makatili ka naman. Kalalaki mong tao, natili ka pa sa kanila. Ano yun? Hindi mo nga mawari kung sila ba'y lalaki o babae o kaya tao Hindi mo ba? Kung ikaw'y makahanga naman sa kanila, alam mo naman, naunuwa mo sinasabi nila. Nasabi ng Bible, kung ikaw ay totoong ligtas na, amen, ang Diyos ay naglagay ng bagong awitin sa iyo. Amen? Ang awitin na namin ay awiting mangalangit. Kaya nandito tayo sa simbahan, tinuturan tayo ng awiting makalangit. Amen? Amen? Okay? The world sings the songs of sin and pleasure. Ang sanlibutan ay umaawit ng awitin para sa kasalanan at kalayawan. But the believer now sings praises unto God and seeks holiness. Amen?
Ngunit ang mga mananampalataya ay umaawit ng papuri sa Diyos at para lalo po silang matuto ng kabanalan. May mga inaawit natin mabuti, di ba? Kaya my sins are gone. Amen? You ask why I am happy. So I just tell you why. Because my sins are gone. Sunod yan. And when I meet the scoffers, they ask me where they are. I say, my sins are gone. Nasaan? They're underneath the blood on the cross of Calvary. As time will start, this is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen! Ang kasalanan natin wala, huwag mo lang hanapin. Amen! Ang hanapin mo ay kabanalan ng Diyos. Amen! Okay? Huwag mo nang iduldul, isaksak ang iyong sarili sa bagay na hindi na para sa iyo. Okay? Dapat mamuhay ka na ng may kabanalan. Ang awitin mo ay awitin ng kabanalan. Amen? Amen! Mga hinahangaan yung mga nagsisipag-awit, ano may bigay nila sa buhay ninyo? Minsan gumagastos pa, bibili pa yan ng poster, di ba? Tama, amen? Mapagkamamahal ng mga poster nila, di ba? Ibibigit pa sa kanilang kwarto. Di ba? Mga ticket, mga memorabilia, di ba? Bibili. Okay? Ano naman ay bigay yan sa iyong buhay? Okay? Anong kabutihan na naibigay yan sa iyong buhay? O isang araw, dadalhin ka lang din sa kaparaan ng kanilang pamuhay, ang kamunduhan. Dapat umawit ka na ng para sa Panginoon. Amen? Ang isang lasinggero, nung siya'y naligtas, ay hindi na yan maglalaan ng oras para umawit doon sa Videookian, mga kapatid, ng awitin para sa mundo. Amen? Nasa simbahan na yan, umawit para sa Panginoon. Amen? Kaya ang inawit natin dito ay awiting mga langit. Awitin na lang, I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. Kaya sino na yung makakaawit yan? Yung alam niya na siya'y tinubos na. Amen? Yung alam niya na siya ay ligtas na. Okay? What is the cause? Why we need to be delighted? Bakit kailangan tayo po'y malugod na makuha ng kanyang kalooban? Dapat tayo po'y iniligtas niya. Because He saved us. What else? Okay, letter B, because He satisfies us. Amen? Because He satisfies us. Sapagat siya ang nagsasatisfy sa atin. Ano ibig sabihin ng satisfy? Ano ibig sabihin ng satisfy? Okay kayo satisfy, ano ibig sabihin yung ikaw ay? Ano ibig sabihin no? Pag tanong ka, satisfied ka ba? O, pag sinabi mong oo, ano ibig sabihin nun? Ikaw ay? Na? Busog talaga agad-agad eh. Pagkain ka agad-agad eh. Nakonsensya. Nakontento ka. Okay? Nakontento ka. Ibig sabihin na suffice yung dapat ninanais mo. Yung ini-expect mo ay nangyari. Yung expectation and reality ay parehas. Amen? Amen? Maraming mga kabataan ngayon magkaiba ang expectation sa realidad. Amen? Pag makita mo doon sa kanyang profile picture niya, amen, ang kinis-kinis. Pag nakita mo naman personal, ay iba. Amen? Ang layo. Okay? Ang layo yung realidad sa expectation. Ibig sabihin ng satisfaction sa realidad at expectation, you are contented. Amen? Parehas. Walang kaibahan. Amen? Ganon ang Diyos sa ating kapatid. Kinukontento niya tayo. Sinatisfy na niya tayo. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ang satisfaction mo ay dapat sa kalooban ng Diyos. Ang paggawa ng kabanalan para sa Panginoon. Amen? Kaya dapat, pag wala ka sa simbahan, dapat pakiramdam mo, hindi ka kompleto. Kung wala ka sa simbahan at masaya ka pa, ba, anong nagkukompleto sa iyo kung gano'n? Anong nagkukompleto sa iyo? Dapat, pag ikaw naman ay napasok sa paaralan, naliligo ka, amen? Amen? Naliligo ka kaya? Tama ba yung gagamitin ko ilustrasyon? Pero kasi pag hindi ka naligo, pag nandun ka sa paaralan, lalo pag ganito napakabanas at napakainit, hindi ba hindi ka kontento? Aligaga ka, di ba init?
Tama na, naunawan niyo po yan, ibig ko sabihin, amen? Pero kung hindi ka naliligo talaga, wala tayong magagawa. Yung nasanay lang maligo, ang makakaramdam nun, amen? Yung nasanay lang maligo, ang makakaramdam nun. Pero kung talagang hindi ko nasanay maligo, wala tayong magagawa doon. Naunawan niyo po, amen? Yun lang po yung pinakasimple doon. Ganon din naman. Kung ikaw ay sinasatisfy ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng contentment, ikaw ay kulang pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Nakakaramdam ka ng kakulangan, nakakaramdam ka ng incompleteness, nakakaramdam ka ng you are not satisfied with your life. You're not satisfied. You cannot find satisfaction in the world. Amen? Hindi mo mahanap ang satisfaction sa sanlibutan. Kasi bakit? Ang Diyos na ang nagsasatisfy sa iyo, kapatid. Amen? That's why you come to church. You come to the Word of God. You pray. You talk to God. Okay? At ang nais mong samahan ay yung tulad mo din ngayon na ang satisfaction nila ay ang Diyos. Amen? Amen? Alam mo yung mga lasinggero. Sinong barkada ng lasinggero? Ay, siyempre, mga lasinggero din. Ano yung barkada ng mga sapungero? Ay, di sapungero din. Okay? Yung mga sapungero din, siyempre, barkada nila. Oh, ano naman yung satisfaction? Ano naman yung mga gustong kasamahan na ngayon ng mga anak ng Diyos? Ano naman yung mga anak ng Diyos? Yung mga masusunuring anak ng Diyos. Yung mga namumuhay na may kabanalan na anak ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Yun dapat ang ating buhay na. Okay? He satisfies us. True joy is found in trusting and obeying God. Ang tunay na kagalakan, ang tunay na satisfaction, yung ikaw ay nagtitiwala na at sumusunod sa Diyos. Ang mundong ito ay nangangako ng kasiyahan, pero hungkag. Okay? Hungkag, it is hollow, walang laman. Maring masaya ka ngayon, pero bukas malungkot ka na. Right? Amen? Amen. Panandalian lang kasi na kasiyahan. Because the happiness of this world is only based on happenings. Ang kasiyahan sa sanlibutan ito ay base lang kung ano ang nangyayari. Kaya pag wala na pong happenings, wala nang kasiyahan. Amen? Amen! Pero ang anak ng Diyos, ang kanyang kagalakan ay nakabase sa kanyang relasyon sa kanyang amang nasa langit. Amen? Kaya kung maganda ang relasyon mo sa iyong amang nasa langit, may kagalakan ka sa iyong buhay. Okay? God gives peace, joy, and contentment. Okay? Not only that, He satisfies us, He blesses us, He blesses those who trust Him. And not only that, sabi ng chapter 40 verse 5, yun po, chapter 40 verse 5. Chapter 40 verse 5, ready, read, many are thy wonderful works which thou hast done. Okay? Under that, we experience His wonderful works. Kung mamumuhay ka sa kabanalan, mararanasan mo yung kadakilang gawa ng kamay ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo ang pagkilos ng dakilang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Mararanasan mo ang paggabay ng Diyos sa iyo. Mararanasan mo ang mga dakilang bagay na nais ipagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Amen! Kaya makita mo yung pagbabago sa buhay mo. Yung mga bagay na dati inaayawan mo ay gugustuhin mo na. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Dati ayaw mong sumimba, napipilitan ka na, pero magugustuhan mo na. Amen! May mga bago tayo dito. Yung mga ito, humilig ba sila agad-agad? Hindi mga secret dati ang pinipilit lang ito magsimba. Hanggang ngayon. Pinipilit lang ito magsimba na. Kaya pag sisimba lang mga yan, nakala mo, bibili lang ng suka. Okay? Tumakal na, ganito pakalit Richard nun eh. Maliit lang siya. Oo. Pero grade 6, grade 7 ka na nun, di ba? Grade 7 ka na dito, di ba? O grade 7 na siya noon. Ganyan lang kaliit. Malaki lang siguro konti. Lagi na lang sa harap na kaupo. Gano'n lang kalpit sa ganito lang. Sa gilid lang. Kaya walang buko yan dito. Kaya walang buko yan. Hindi nag-dinil cutter yan. Kasi kinakain niya lang yung buko niya. Gano'n ginagawa niya lang. Tapos pagkatapos ng simba ng umaga, unti-unti na lumalabas yan.
Okay, nakasakay na doon, may bangkulbi. Sabi ko, ano ka? Uwi ka? Sabi ko, balik ka mamaya hapon. Hindi po. Ay, bakit? Wala po. Ano lang yun? Parang tukpon lang ba? Oo. Laminat niya. Kasi ba? Ito kasi Joshua, tinataguan ni Ezekiel eh. Ano sinusundo si Kian? Nagtatago yan sa ilalim ng kama. Nagtatago. Akala mo, laki-laki ng bahay nila. Isang kwadrado lang bahay nila. Akala mo, tataguan? Isang kwadrado lang bahay nila. Isang kwadrado. Tapos wala. Sabi, wala sila pa. Nandun yun. Tingnan natin. Saan kaya? Pagbiro na sa ilalim ng kama. Ang baba ng kama, doon sila. Dalawa sila ng ating niya, si Joel. Bilis kayo, sipa kayo. Mabubiso. Hindi iwanan ko. Mamaya, mawala na. Nagsipagtakas na. Kaya na. Nasabi ko, dumating yung araw, sabi ko, bayahan mo na sila. Hayaan mo ang Diyos ang kikilos sa kanila. Amen? Salamat ngayon, nandiyan sila. Ginagamit na ng Panginoon. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Alam mo yan, ikaw ang makakaranas personal yan sa buhay mo kung papayagan mo ang Diyos kumilos sa iyo. Amen? Amen! Kung papayagan mo ang Diyos kumilos sa iyo ngayon. Okay? At ngayon ay payagan mo na upang maranasan mo na ang pagkilos ng dakilang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Nandyan ang blessing ng Diyos sa iyo. So number 1, or Roman numeral number 1 of our lesson, the cause. Why should we delight to do His will? Bakit kailangan tayong malugod sa paggawa ng Kanyang kalooban? Sapagkat iniligtas niya tayo. Sapagkat sinasatisfy niya tayo. Amen? Because He saved us and because He satisfy us. And Roman numeral number 2, the effects. Anong epekto? Anong epekto sa paggawa ng kaluguran para sa Panginoon? What happened when we delight to do His will? Anong resulta? What happens when we delight to do His will? Ito mangyayari. 40 verse 9, sabi ng Bible. 40 verse 9, basahin nyo. 40 verse 9, yan lang tayo sa Psalm chapter 40. 40 verse 9, I have preached righteousness in the great congregation. Letter A, I will preach righteousness. You will preach righteousness. Ang ipapahayag na yun ng iyong bibig na ay katwiran, kabanalan, hindi na kasinungalingan. Amen! Hindi na kasinungalingan, hindi na pambobola, okay? Hindi na mga salita ng sanlibutan, kundi katwiran ng salita ng Diyos. Amen! Hindi ka na palamura. Amen! Hindi ka na sinungaling. Minsan, pag sisinungaling mo, lalo ka tuloy nalulubog sa iyong sisinungaling. Ba't ka di nagsimba? Kasi po may ganito. Bakit naman siya? Oo nga po, kasi po ganyan. Walang hindi makakaalam ng palusot. Okay? Pero itong resulta nito, kung tunay ka nang nalulugod sa paggawa ng Kanyang kalooban, you will preach righteousness. Ikaw na ngayon ay matututo na ipangaral ang katwiran ng Diyos. Amen? Matututo ka ng mag-soul winning. Amen? Matututo ka ng mag-akay ng kaluluwa sapagat alam mo na ikaw ay wala na doon sa atol ng impyerno. At nais mo ng mga tao ay ganun din, mga kilala kay Kristo. Amen? Huwag kang sasandal dyan sa pader. Huwag kang sasandal sa pader. Magtutuluyan ka dyan. Okay? You will preach righteousness. Nasabi ng Bible, verse 9. Puli, basahin natin. Verse 9, I have preached righteousness in the great congregation law. I have not refrained my lips. O Lord, Thou knowest. Ang iyong bibig ay hindi na mapipigilan. Ang iyong bibig ay hindi mapipigilan. Ibig sabihin ng refrain. I have not refrained. Hindi ko pinigilan ang aking mga bibig para ipangaral ang katwiran ng Diyos. Amen? Na ikaw ay magbabagi na ng salita ng Diyos. Kaya nga nandito ka ngayon, tinuturuan ka upang matuto ka rin paano magturo sa iba. Amen? Amen? Matuto ka rin ituro yung katwiran ng Diyos sa buhay mo. I have not refrained, sabi ni David Victor. A believer who loves God cannot stay silent about Him. Amen? Kaya nga sa inyong pagpasok muli sa school, pagbalik nyo, this is school year 2026-2027, dapat huwag kang manahimik at ikaw ay uupo lang yan, wala kang gagawin. Dapat magpahayag ka ng salita ng Diyos sa iyong mga classmates. Amen? Hindi ko pa naman alam, di sumabang ka sa soul winning para matuto ka. Okay? Para matuto ka ng magpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo.
We should boldly speak about righteousness and salvation. Our mouth should glorify Christ. Amen? Ang ating mga bibig ay dapat tuwalatin ang ating Panginoong Hesus Kristo. I have not refrained my lips. And not only that, verse 10, sabi ng Bible, verse 10, read it, I have not hid thy righteousness within my heart. Hindi ko itinago. Kahit mong itago, huwag ka nalang secret disciple. Ipakita mo. Ipakita mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Meron bang nagagawa ang Diyos sa buhay mo? Meron ba? Eh, dapat ipakita mo. Maya nga si Denise, nagpatotoo kanina. O may dinaluhan. Okay? Sabi lang pagbabasa sa simba. O, siya mismo nakakita ng diferensya. Nakita niya, naramdaman. Eh, dapat ganun din ikaw. Makita na ngayon sa buhay mo kung anong ginawa ng Diyos sa pagbabago sa buhay mo. Amen? Dapat meron ng kaibahan. Oo. You will not hide this truth. Hindi mo ikatago ang katotohanan sa iyong puso. Our faith should not only be spoken but also seen in our daily life. Eh, dapat alam nila na paglinggo na sa simbahan ka. Amen! Amen! Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ng mga tao sa paligid mo ng pagdududa. Ikaw ang gumagawa ng pagdududa sa kanila. Kasi bakit? Ay, hindi ka, ilan ka lang magsimba. O, ito si Leyuan. Si Leyuan. O, kailan ka na si Leyuan? 2024. O, nabaptize ka na? Ito, dala-dala ni Denise. Bata, maraming kasama ng bata. O, pero ito nagpapatuloy. O, nang bakasyon sila, walang magsusundo, walang narisikil. O, pero sinausap niya yung tatay niya, parehatid siya dito sa sinima. Agugadan pa yan, agugadan. Agugadan pa po yan. Peña Blanca. Yung tatay niya, tricycle driver ba tatay mo? Yung tatay niya, tricycle driver, nagpapahatid dito. 2 linggo, nagpapahatid dito. Tapos hapon, sinusundo. Dapat nga hindi makasama, pero tinanong ko sa kanya, gusto mo bang sumama sa youth camp? Opo. Pero ayaw ng parents ko. Halaya mo, kausapin ko parents mo. At kinausap ko yung tatay niya nung last Sunday, nung nagsundo. Kasama ko si, pwede bang payagan niyo po sila yung na sumama? O, pinasama po siya. Kasi nakita ko yung kanyang desire na kahit mag-isa na siya, nagsisimba siya. Nakita ko yung desire na niya, na nandito na sa simbahan. Umagat hapon, nandito na siya, maghapon na siya, sa biyaya ng Diyos. Amen? Ano ibig sabihin? Na-enjoy na niya ang salita ng Diyos. Na-enjoy na niya ang simbahan. Amen? Kaya kung ikaw, hindi mo pa na-enjoy, may problema ka. Anong nagbibigay sa iyo ng enjoyment? Yung wala ka sa simbahan? O yung nandito ka sa simbahan? Amen? Anong nagbibigay sa iyo ng satisfaction? Okay? You are hiding the truth in your heart. You are refraining your lips from talking about the righteousness of God in your life. Dapat ipakita mo. We need to declare His faithfulness. Ipakita natin ang kanyang katapatan sa ating buhay. Hindi pa tapat ang Diyos. O kayo, mga hindi pa nagsisimba ng hapon, hindi pa tapat ang Diyos sa inyo. Hindi pa tapat ang Diyos sa inyo. Hindi pa tapat. Hindi sabi ng mga faithful, Timothy, balik-balik ka rin, tapat pa rin. Dapat ang Panginoon tapat siya, umaga at hapon. Amen. Maging gabi. Amen. Amen. Kaya dapat nandito ka. Kaya umaga ng linggo, hapon ng linggo, nandito ka. Kasi bakit? You are declaring the faithfulness of God in your life. Amen. Amen. Eh kasi may assignment ako. Eh kasi may project ako. So ibig bang sabihin, hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos at sabi mo, gawin ko ang project ko, gawin ko ang assignment ko, hindi mo na ako sisimba. Ibig bang sabihin, mas magaling ka sa Diyos. Hindi ba't nang kalanganda, nandito ka pa rin sa simbahan, bagamat marami kang pinagkakabalan, sapagat alam mo, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen? Amen? Kaya nga, ngayon ay dapat gagawa ka ng desisyon that you will declare the truth. You are not going to hide the truth in your heart. You are not going to conceal His loving kindness and truth. Yung kabutihan ng Diyos. Kanino lang mabuti ang Diyos? Sa mga bumabalik lang ng hapon. Hindi ba mabuti rin ang Diyos sa iyo? Amen? Kahit hindi ka bumabalik ng hapon, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Amen? Mabuti pa rin ang Diyos sa iyo.
Pero yung mga natutulang kasi, yung mga bumabalik ng hapon, natutulang kasi silang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Amen? Amen? Natutulang kasi silang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Okay? Kaya nga, para makita ang kadakilaan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, you need to declare the goodness of God in your life. Amen? And not only I will preach righteousness. Not only that, I will promote my Redeemer. I will promote my Redeemer. Itatanghal ko ang aking manunubos. Who is our Redeemer? Jesus Christ. 40 verse 16, sabi ng Bible, 40 verse 16. Ready rin? Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. Let such as love thy salvation say what? Continually the Lord be. You see that, mga kapatid? I will rejoice and be glad in the Lord. We will be rejoice and be glad in the Lord. Sabi niya, I will continually. Ano ibig sabihin ng continually? Ano ibig sabihin ng continually? Tuloy-tuloy. Walang patid. Walang tigil. Kaya dapat tuloy-tuloy nalulahatiin ng din ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi kung kailan busy ka na, hindi kung kailan meron ka ng pinagkakabalahan, ay hindi mo nalulahatiin ng Diyos. Kailan mo lang luluhatiin ng Diyos? Pagkikasabihin mo kayo, makasimba nga, wala akong magawa eh. Ano yun? Makasimba nga, wala kasi akong magawa eh. No. Eh dapat mas lalo pa na ngayon ikaw ay kabataan. Mas marami kang actually panahon na makapaglilingkod sa Diyos. Ipagamit mo na ang buhay mo sa Diyos. Amen! Amen! Ang pagkakabalan mo lang pag-aaral mo, hindi ka pa naman nag-aanap buhay. Amen! Ang salamat kayo na may mga magulang kayo sa inyo, nagsusuporta sa inyo, na ako'y nag-aaral. High school pa lamang ako, ako'y nag-working student na ako. Kaya nga inayos ko buhay ko eh, kasi bakit? Mahirap buhay ko eh. Mahirap ang aking naging buhay at mahirap talaga. Ang sabi ko nga sa inyo, kayo mga kabataan, ang favorite na subject niyo po ay break time. Recess. Diyan kayo press honor sa recess. Pero ako ayaw ko ng recess time. Ayaw ko. Bakit? Wala kasi akong pera. Wala akong pambili ng baon. Maiingit lang kasi ako sa aking mga classmate. Pag recess time, ay recess na naman. Wala akong pera. Hindi dalawin naman, talaga wala kasi kami pera. Nagkakapera ako pag meron mga anin ng palay, pag meron pong gapasan, doon, meron akong pera. Kasi bakit? Kami ay nagtatrabaho. Pero ngayon, nandito kayo, you are home, you all have the privilege, you will have the advantage. Take advantage of it. Na dapat makapaglingkod kayo sa Diyos. Amen? Amen! Dapat makapaglingkod kayo sa ating Panginoon. Mamuhay kayo ng merong kabanalan. I will magnify the Lord. I will rejoice and be glad in the Lord. Our life should make Christ known and exalted. People should see Christ in our words, in our attitude, and in our action. We should point others to Him, not to ourselves. Amen. Amen. A magnifying glass makes objects appear larger and clearer. Likewise, our life should help people see the greatness of God more clearly. Pag babasahin ng tao ang buhay mo, makikita nila kung gaano kadakilang Diyos na iyong sinasamba. Amen. Dapat mabasa ng mga tao, they will see it clearly. Just like a magnifying glass. Di mo ba yung maliit na bagay, pag meron kang magnifying glass, di mo ba lumanakit? Amen? Amen. Okay, yung patutuo mo ng pamumuhay ng may kabanalan, you will magnify the Lord. Amen? Nasasabihin nila, nagbago na siya. Iba na ang buhay niya. Kasi Kristiyano siya. At hindi lang siya Kristiyano, Baptist pa. Amen? Baptist pa siya. Now, doing the will of God should never be a burden to a believer. I should say, as I said a while ago. Iniligtas tayo ng Diyos, He saved us, He changed us, He blessed us, and He satisfies us daily. Amen? Because of His goodness, we should gladly live a holy life that honors Him. Siyang nagpapala sa atin, siyang nagsasatisfy sa atin. In return, ay dapat makapamuhay naman tayo na may kaluguran sa Kanya. Mamuhay tayo na may kabanalan. Ang gawin natin ang Kanyang kalooban, hindi na yung gusto mo, kapatid. Amen! Amen! Kundi yung gusto ng Diyos. Nung ililigtas tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ng panalangin niya, Father, let this cup pass on me, from me.
Ama, maaari bang lilipas ang kopang ito? Sabi niya. Pero sabi niya, not my will be done, but thy will be done. Ganon din tayo. Kaya pag ikaw ay gagawa ng desisyon, ang dapat desisyon mo lagi, thy will be done, O Lord. Amen? Kaya pag linggo, magdidesisyon ka, Lord, meron kami kasi ganito ang araw nito, kalooban mo ba? Kalooban mo bang a-absent ako ng araw ng linggo? Ikaw na ang makakasagot niyan kung nakakapumuhay ng kabanalan sa Diyos. Amen? Anong sagot ng Diyos? Pagtatanungin mo, Lord, araw ng linggo, kalooban mo ba na hindi ako sisimba? Anong sasabihin ng Diyos? Hindi. Hindi. So, anong gagawin mo? Anong susundin mo? Yung gusto ng Diyos o yung gusto mo? Kung ikaw ay nakakapamuhay sa kabanalan, gagawin mo yung kagustuhan ng Diyos. Amen? Gagawin mo ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Nawa, tayo bilang mananampalataya who delight to obey God. We preach righteousness. We promote our Redeemer. And we become a good example in word, in conduct, in faith, and in purity. May we sincerely say from our hearts, I delight to do thy will, O my God. Amen. Kaluguran ko, kasiyahan ko, kagalagan ko, na gawin ko ang kalooban mo sa akin, Panginoon. Amen. Iwanan natin ang kasalanan, iwanan natin ang kamunduan, at mamuhay tayo sa kabanalan, alang-alang sa ating Panginoong Diyos. Amen. Are you saying? Natural na bunga ng ating kaligtasan, paggawa ng kabanalan. Paggawa ng kabanalan. At tutulungan tayo ng salita ng Diyos sa paggawa ng kabanalan. Sa paggawa ng kabanalan. Amen? Amen. Express holiness. Express holiness. Express holiness. Tayo pong lahat magsitayo. At ngayong umaga, nais po kayong umanap ng inyong partner. Mula sa mga ayan, kung kagrupo nyo o kaya hindi kagrupo, that you will commit to the Lord. Lalaki to lalaki, of course. Babae to babae. Bakla to tomboy, meron ba? Dapat hindi, amen? That you will make a commitment unto the Lord. Nasasabihin mo, kapatid, magtulungan tayo mamuhay ka na may kabanalan. Tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Gaya ng ating mensahe kaninang umaga sa ating devotion, exhorting one to another. Mag-alala, pwede ba? Pag oras na ako'y wala. Okay? At nakita mo wala ko sa kalubanan ng Panginoon, palalahanan mo ako. At ganoon din, pag ikaw yung mawawala na, palalahanan din kita. Pwede ba tayong magtulungan? Pwede ba tayong magtulungan? Magkapatid tayo sa Panginoon. Amen? Sino mo bang magtutulungan? Siyempre, magkapatid sa Panginoon. Amen? Amen! Dapat dito kayo makatagpo ng inyong tunay na kaibigan. Amen? Tunay kaibigan kay Kristo. Sapagkat pare-pares kayo napapakinggan salita ng Diyos. Pare-pares na dapat kayo ng schedule. Ang schedule ng ating simbahan. Amen? Amen! Okay? Kaya ngayong umaga, you will make commitment in the sight of the Lord. Make this cup. Okay? Be a witness of the commitment that you are going to make. Darating na tayo pa'y manghihina. Sino pang hindi manghihina? Ako ngay nanghihina din, amen? Makita lang kita, nanghihina na ako, amen? Okay? Nanghihina tayo lahat. Darating ang panghihina. Siyempre, ang magpapalakas sa atin ay walang iba kundi ang Diyos, amen? Pero napakaganda din, just like David, he has a best friend. Who is his best friend? May best friend ko siya, si Jonathan. Ang anak ni King Saul. Nagpapaalalahanan sila sa isa't isa. Sa oras na yung kanyang tatay pa niya, yung si King Saul, sa oras ni si King Saul ay gumagawa ng plano laban kay David, si Jonathan pumupunta kay David. Tumakas ka na. Ang tatay ko merong masamang balak sa iyo. Nagpapalansa, and they made promise with each other, okay, na sila ay magpapatuloy na magkaibigan hanggang sa kamatayan sa pagtugon sa kalooban ng Panginoon. Dapat si Jonathan ang magiging king, pero wala siyang naging ang susunod na hari, pero wala siyang naging inggit nung si David ang inanoint ng Diyos na maging hari. Amen? Hindi siya nagkaroon ng inggitan.
Kahit si David ang mas itinaas ng Diyos, sabaw siya ang pinili ng Diyos. Di ba, kus, lalo pa silang nagpalakasan sa isa't isa. Amen? Sa bago at saka sa mga natihan na nandirito, you will partner with each other at you will make a promise to God that you will continue sa kabila ng, amen? Amen! Sa kabila ng hirap, okay? Sa ibila ng pagsubok, may pagsubok na ba kayo? Sa bila ng kabisiyan, isang araw pag may nag-aaral na, na pag ikay mawawala, paalalahanan mo siya. Pag ako naman na mawawala, paalalahanan mo ako. At maalala natin yung pangako natin sa harapan ng Diyos na dapat tayo po'y mamuhay na may kabanalan. Amen? But before you do that, you come to the altar this morning and talk to God. Magpasalamat sa Panginoon. And after you talk to God, I will pray and then go to your partner and make a prayer commitment unto the Lord that you will exhort one another. Magpaalalahanan kayo sa buhay na dapat na meron tayong mula sa salita ng Diyos. Hindi sa mga prinsipyo na inyong natutunan sa sanlibutan o sa paaralan, kundi yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na inyong natututunan dito sa simbahan, na inyong natutunan dito mula sa Biblia na itinuturo sa inyo. Tulungan nawa kayo ng Panginoon. Ang kabataan, ako'y naging kabataan tulad niyo. Ngayon, naiingit ako sa inyo kasi bakit? Nung kabataan ko, walang ganitong gawain para sa akin. I wish mayroon. Now that you have this better opportunity, don't waste it. Don't waste it, but take advantage of it. Samantalain mo na ikaw ay lalong kagamit-gamit sa Diyos. Lord, nakita mo po ang mga kabataan ito, Panginoon Ama. Kayo po nakakalam sa kanilang mga puso. Tulungan niyo po sila po, Panginoon, kung meron po mga kasalanan tinatago po nila sa kanilang puso, isuko na po nila sa inyo. May mga bagay po, Panginoon, naghihinder po sa kanila upang hindi po sila lumago. Lord, ngayong umaga, teach them a right decision, Lord, to surrender all unto you, O God, and to the altar this morning as they speak unto you. And they will make a commitment with a partner that they will have this morning po, Panginoon. Ayon po sa inyo pong kalooban, sila ay makapagpapanuloy. Ayon po sa inyo pong kabanalan, sila po ay makakapamuhay. Ayon po sa inyo pong kadakilaan, sila po ay magpupuri po, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa iyong biyaya. Nadalayan po namin itong salamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen, amen. If you know that you are saved this morning, alam mo, patutungo ng kaligtasan mo, lumapit ka. Okay? Punta mo ang iyong magiging partner na yung umaga at kakausapin mo. And yung ask him, okay? Ang kanyang salvation. Ask mo kung kailan siya naligtas at kailan. Gayo, magpatutuo kayo sa isa't isa and you will make a commitment. Amen? Na kayo po'y magpapalalahanan at you will magpapalakasan kayo sa Panginoon. Sige po, I will give you 10 minutes to do it and pray one to another. Sige po.
salita na sinambit kay sa inyong commitment ay tutusin niyo po mga puso at gagampanan niyo yan para sa Panginoon. Ay nagyang ipagtitibayin ng Diyos. Amen? Nagawin kung anong tama para sa Panginoon. Amen? Anong tama para sa Diyos. So, we're just on time. So, break time natin 10 o'clock. Mahaba ng break time, ano? Eh, meron kayong pansit, di ba? Meron pa tayo. Meron kayong sponsor ng merienda. Si Ma'am Mapi kanina, may dala-dala. Hindi kayo nagpasalamat, di ba? May 2 bilao ng pansit. Ayan. Meron pang pa-sponsor ng merienda. Yung banot sila nagmamahal sa inyo, di ba? Kaya merong pansit, may pamerienda. And then, divided natin, mga boys ay dito. Yung girls ay doon kayo sa doon sa may dining area. Doon kayo sa dining area, kakain na kayo. Okay? Doon pang inyong area for our divided session. Okay? Meron tayong divided session. Ang ating tema, exceed the standard. Amen? We need to excel about our standard. Pag-usapan natin yan. Patungkol sa standard yang dapat meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Are you blessed? Amen? Amen. Sige, you will have a break. Tayo muna ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Sir Philip, kayo po mag-pray. Pa-pray na rin po yung merienda. Okay, let's pray. Nakilang Diyos, salamat po sa natapos na preaching. Lalangin po namin na Panginoon na sa puso po namin ang lahat ng aming nakinig in your word. Nanikip po namin ito, hindi lang po sa aming isipan, kundi sa aming puso at naway gawin niyo po kami isang magandang ehemplo sa bawat isa sa amin at gawin niyo po kami mas kagaya niyo po. Dalangin po ng Panginoon ang merienda po namin, bless niyo po ito, magbigay ng kakas sa amin. Sa po kami dalangin, Jesus name we pray. Amen. Amen. Sige, enjoy your break.